Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ngayon ay dumadako na ulit sa usapang Biblia. I'm a little bit late because we just had prayer group this morning with my loved ones in America. So I am late today, but praise God, we still have this usapang Biblia, though we have shorten our time to do this. So let us bow down our head and close our eyes for a quick prayer. Father in heaven, to your Son Jesus Christ, to the guidance of your Holy Spirit, we thank you once again, Lord, for this morning that we're having this Usapang Biblia, Lord. May your name be glorified, may your name be exalted, and though it's a little bit sensitive, Lord, I hope and pray that those who will listen today could understand what are you trying to say with this message, Lord, with biblical support. I know, Lord, this is your will for people to know that they really need God in this time. And we thank you, Father, for the strength, the life that you have given to us, even though there's pandemic and disasters because of typhoon. We know, Lord, that this is the right time that we seek you, God, while you may be found, O Lord. Father, we thank you for today. We magnify your name, we glorify your name. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen and amen. So ang topic ko po sa magandang umagang ito is a little bit sensitive, mga kapatid. So that's why you need to be attentive in listening and reading this message. So ang topic ko po mga ngayon ay ang mga pinili na maging mga anak ng Diyos at hindi. So, sa simula pa lang po, malalaman natin na meron palang pinili bilang maging mga anak ng Diyos at hindi. So, this is always must be backed up with the Word of God. So, tunghayan po natin mga kapatid. Thank you, Jesus. Okay. So, ang topic ko po ay ang mga pinili na maging mga anak ng Diyos at hindi. So, dun muna tayo mga kapatid sa mga salita ng Diyos na bakit tayo napili ng Diyos at sino ang mga pinili bilang maging mga anak ng Diyos. Sabi po dito sa Ephesians chapter 1 verse 3-5, makibasa po kayo sa akin, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siya nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ayon sa pagpili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkupkop na tulad ng mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. I want you to take down note mga kapatid, yung sinabi po dito na ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So, ibig sabihin mga kapatid, sa simula pa, ay pinili na tayo para sa Kanya. Kanino po? Para kay Kristo, bago pa itinatag ang sanlibutan. Saan tayo pinili na maging banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. At kung tatanungin niyo po sa akin, di ba si Jesus Christ lang ang tanging anak ng Diyos? Opo, totoo po siya ang tanging anak ng Diyos. Pero bilang tayo po nanampalataya sa Kanya, ay tayo po ay tinatawag na kinupkop. Sa English po ay babasahin natin mamaya, adopted children, or we have been in adoption as children by Jesus Christ. Nandun po yun sa English. Okay? Na tayo tinalaga niya ng una pa sa pagkupkop. Sa English po, adoption. Okay? So meaning to say, we are adopted children of God. Sabi po sa English, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. So let's explain that. So ibig sabihin mga kapatid, bago pa itinatag ang mundong ito, okay, pinili na ng Diyos yung mga tao para kay Kristo. Amen? Sila, nasabi ng Tagalog, ay mga walang dungis at without spot and blemish. In short, ito po, dun sa susunod na verse, ito po yung tinawag na through adoption, okay, by Christ Jesus, tayo po ay naging anak ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po na nanampalataya kay Kristo ay inaring mga kinupkop ng Diyos para kay Kristo. In short, dun po sa mga tao na naka-predestined bilang
mananampalataya o sumusumpalataya sa Diyos o naging mga anak ng Diyos. Ngayon, maaring magtanong po kayo sa akin, kung pinili na pala nung unang panahon, bago pa itatag ang mundong to, ang magiging mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya kay Kristo, ay bakit kailangan pa maghayag? Actually po, bilang mga mananampalataya, mamaya matutunghayan niyo po kung ano po ang purpose kung bakit tayo tinuring ng mga anak ng Diyos at bakit tayo inilagay sa kaligtasan. At the same time, sabi ng binasa natin, without spot and blemish. So, nais ko pa pong tunghayan ang marami pang verses na magsasabi na paano tayo pinili ng Diyos from the foundation of this world. Sige, basahin po natin ang John chapter 6 verse 44. Okay, makibasa po kayo sa akin. Okay, yamang pinili po tayo ng Diyos, okay, bilang mga taong walang spot and blemish, sabi po dito, walang taong makalalapit sa akin maliban ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ka lang pinili ng Diyos sa kaligtasan o bilang kinupkop, bilang mga anak ng Diyos, adopted children of God, kundi ikaw din ay inilapit ng Ama kay Kristo at ibabangon sa mga huling araw. So maganda po itong mga binabasa natin, binangon sa mga huling araw. So ibig sabihin, hindi ka lang pinili anak, hindi ka lang pinili sa pananampalataya, hindi ka lang pinili na without spot and blemish, kundi ikaw ay ibabangon sa huling araw. In short mga kapatid, hindi tayo nakakilala hindi tayo naging mananampalataya kung hindi mismo ang Diyos Ama rin ang may gawa. Okay? Sabi dito sa binasa natin, siya na ang ating Ama ang siyang nagsugo kay Jesus. At yung sinugo kay Jesus upang manampalataya sa Kanya ay si Kristo rin ang magbabangon sa kanila sa mga huling araw. So mga kapatid, pribilehiyo natin, to God be the glory, na tayo, kung tayo man ay mananampalataya ngayon, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo pinili ng Diyos sa kaligtasan, sa pananampalataya, ibabangon sa huling araw, at tayo itinuturing ng Diyos na walang dungis. Imagine, bagamat tayo hindi perfect, pero sa harapan, point of view ng Panginoong Jesus, na siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo para mapatawad ang kasalanan mo at gawin ng palataya sa Kanya, ay ikaw ay tinitignan ng Diyos na without spot and blemish. At from the foundation of this world, pinili ka na ng Diyos sa kaligtasan at pananampalataya, at ikaw ay tinuturing ngayon na mga anak ng Diyos. Okay, to back it up pa, yung isang verse na babasahin natin nagpapatunay na kung hindi dahil sa Ama, walang makakarating sa kay Kristo na mananampalataya. In short, ito ay laging gawa ng Diyos Ama. Okay, tingnan niyo mga kapatid. Another verse, sabi, sa John chapter 6 verse 65. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa Kanya ng Ama. Okay. Again and again mga kapatid, ang ipinapaliwanag ko dito, kaya tayo naging anak ng Diyos, mga kapatid, ay sapagkat from the foundation of this world, pinili na tayo ng Ama sa kaligtasan. Yaman tayo pinili ng Ama sa kaligtasan without spot and blemish, mananampalataya, maging adopted children of God para sa Kanya. Kanino? Kay Jesucristo. Kaya walang makakarating kay Jesucristo kung hindi ang Ama ang nagbigay, sabi ng ating mga binasa. Okay? At yaman tayo ay pinili, hindi lamang tayo basta pinili, kundi tayo ibabangon sa mga huling araw. At ito ang pinakamaganda mga kapatid. Ito ang pinakamaganda. Ano sabi dito? Yaman tayo ay pinili. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa Kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. So ibig sabihin, hindi tayo pinili ng Diyos para sa kaligtasan, hindi tayo pinili na maibangon sa huling araw, hindi tayo pinili ng mga adopted children of God dahil sa walang kabuluhan, kundi sabi dito, upang ipahayag ang mga karangalan. We have to share the glory of God na ang Panginoong Hesus na siyang tumawag sa inyo mula sa kandiliman hanggang sa Kanyang kagila-gilalas na
kaliwanagan. So first and foremost, ang dapat nating pasalamatan ay ang Diyos Ama, sapagkat tayo ay inilapit kay Kristo Jesus, na sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay tayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. So ang purpose natin is to give glory unto the Lord at ipahayag ang kanyang mga ginawa sa atin from darkness to light. Amen? Ngayon ang tanong, Pastora, meron ba talagang itinalaga o predestined na sa mga panahon na to o sa panahon na talagang hindi mananampalataya kay Kristo? Basahin po natin ang salita ng Diyos. Okay. Doon naman po sa tinalaga na hindi maging mananampalataya. Okay. Sabi po dito, meron din bang pinili na hindi maging mananampalataya? Number 1, sa John chapter 6 verse 64. Datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya, sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. Alam natin ang nagkanulo ay si Judas. At sabi dito, alam din ng Panginoon sa simula pa lang ang hindi magsisisampalataya. So sadya talaga may tinalagang hindi kung paano may tinalaga sa kaligtasan ng una pa at mananampalataya at ituturing na without spot and blemish, ay meron din talaga, alam na ni Kristo na hindi magsisampalataya at meron din magkakanulo. Okay? So pangalawa mga kapatid, basahin natin. Sabi rin po sa verse na ito ng 1 Peter chapter 2 verse 6 to 8, paliliwanag ko po itong maigi mamaya. Okay, sabi po dito, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa sayo ng isang batong panulok na pangulo. Ito pong batong panulok na to, sabi po sa English, the chief cornerstone is none other than Jesus Christ. Sabi po dito, hirang mahalaga. At ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sino po itong hindi mapapahiya? Tayo po na nampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng ating mga buhay. Sa inyo ngang nanganganampalataya, siya'y mahalaga. So itong chief cornerstone na ito, isang batong panulok na pangulo, ito po si Kristo. Hindi po ito yung Diyos-Diyosan mga kapatid ha. Figurative speech po ito. Na siya is the chief cornerstone, na sabi po dito, sa inyo ngang mananampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat, take note of this, datapwat sa hindi nananampalataya ang batong itinakwil na nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok at batong katitisuran at batong pangbuwal, sapagkat sila ay natitiso sa salita, palibasa yung mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. Take note of that mga kapatid. Okay, take note of that. Na ano yun? Na ito pala sa panahon na sumusuwail sa salita, alam natin ang salita ay Diyos, at mga sabi dito, itinatakwil ang nagsipagtayo sa bahay na siyang pangulo ng panulo o chief cornerstone. Kumbaga, siya na itinatakwil si Jesus, mga kapatid, ay yung mga nagtatakwil na yun ay talagang sa simula pa lang sila ay tinalaga na sila na sila'y ganun. Amen? Mga hindi mananampalataya kay Kristo. At sabi dito ay sa kanila ay hindi mahalaga ang salita at maging si Kristo. Samantalang tayo mananampalataya, mahalaga sa atin ang ating tagapagligtas, walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Ngayon mga kapatid, sabi po dito, meron po akong babasahin, may pag-asa pa ba? Sabi dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Explain ko po yan mga kapatid. Kaya po mga kapatid, alam nyo kung bakit may mga pastor, ebanghelista, teacher, guro, apostol, propeta, at may naghahayag ng salita ng Diyos, sapagkat sabi po dito, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. So kung kayo po ngayon ay nakapakikinig ng salita ng Diyos, kung kayo po ngayon ay kinukonsider ang Panginoon Hesukristo na bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, ay kayo po yung mga tao na nakapakinig ng salita ng Diyos. Tayo po noong unang nakapakinig ng salita ng Diyos, nakikilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay tayo po yung pinili from the foundation of this world na manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yamang may sinabi rin dito sa Biblia, meron pa ba silang pag-asa?
Yes, ang pag-asa nila ay yung ngayon ikaw nakaririnig ng patungkol sa kaligtasan nagmumula kay Kristo. Sabi po dito, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Sa pakikinig, sabi dito, sa pakikinig ng salita ng Diyos o sa mga bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So salamat po na tayo lahat na na-born again, unang-una sa lahat ay nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon na hindi lang natin pinakinggan, kundi sinampalatayanan natin ang ating narinig na ang kaligtasan ay nagmumula kay Kristo, wala ng iba. Amen? At bagamat alam natin na merong Ama at banal na Espiritu ng Diyos, na ang Amang Diyos ang siyang naglapit sa atin kay Kristo upang tayo naman ay manampalataya sa Kanya. At dahil sa mga pagkakataon na ito, tayo naman nakakilala kay Kristo, ay kailangan din nating ihayag ang glory ng Panginoon, ang Kanyang kaluwalhatian. Kaya may purpose kung bakit tayo niligtas ng ating Diyos. Ngayon, sabi po dito mga kapatid, kung inyong naririnig ngayon naririnig nyo na meron palang pinili bilang maging anak ng Diyos at meron ding hindi pinili. Pero kaya kayo napakikinig, ibig sabihin, you have the chance for the salvation that God is giving to each and every one of us. Kasi sabi rin po ng salita ng Diyos, tingnan nyo mga kapatid, may paghamon po dito sa Hebrews chapter 3, verse 15. Basahin po natin. Sabi po dito sa Hebrews chapter 3, verse 15, ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad noong kayo'y mapaghimagsik sa Diyos. So, ibig sabihin, bagamat may pinili ang Diyos at may itinalaga na sa pananampalataya at hindi, pero ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng pag-asa. Sabi po nga doon sa unang Pedro, kung babasahin niyo po una, nandahil sa kanyang kahabagan, nandahil sa kanyang kahabagan mga kapatid, sa kanyang biyaya, ay nagbibigay pa ang pagkakataon ang Panginoon na kayo ay makarinig. Okay? Na baka sakali ay makilala nyo ang Diyos bilang Panginoon tagapagligtas ng inyong buhay. At sabi po dito mga kapatid ay huwag magtigasin ang inyong puso bagamat narinig nyo na ang salita ng Diyos. At kami po na naghahayag ng salita ng Diyos, we are representing God. Okay? Kami po yung mga nagsasalita ng mga bagay ng Diyos sapagkat kami po ay binigyan ng Espiritu ng Diyos para ipahayag sa inyo ang katotohanan. At sa mga oras na ito mga kapatid ay nais ko lamang pong isummarize ang lahat ng ito. So kung may pinili from the foundation sa kaligtasan ay meron ding hindi. Okay? Kaya makikita nyo na kahit na naghahayag kayo ng salitahan ng Diyos sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga kaibigan nyo, mga kapatid, okay, sa anumang mga grupo, kahit na anong hayag nyo, kahit na anong pagpapatotoo nyo, ay wala naman tumatanggap at wala naman kumikilala sa Diyos. Ibig sabihin, baka talaga hindi sila pinili. Pero ang Diyos, ay, sabi nga, ay siya'y mahabagin. Okay? Na unang panahon, pag binasa nyo sa 1 Peter na tayo ay hindi naman maka-Diyos at hindi naman mga suwail, ay na dati tayo nasa dilim, ngayon tayo nasa liwanag, minsan isang araw ay hindi rin tayo naging masunurin sa Diyos, na tayo rin ay nasa kadiliman. Pero sabi ng Biblia, if you're gonna read it in 1 Peter, ay dahil sa habag ng Diyos. At ngayon ay nasa kahabagan pa tayo ng Diyos. Ngayon ang tanong lang, Pastora, paano ba ako talaga magiging anak ng Diyos? Alam niyo po, ito ang conclusion ko. Actually, like ko sinasabi, this is just a 15-minute exhortation. As a conclusion, sabi po dito mga kapatid, ay sabi po, nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapot ngayon bayan ng Diyos, na hindi nagsisikamit ng awa, datapot ngayon nagsisikamit ng awa. So yun po yung sinasabi ko, yung dahil lamang sa habag ng Diyos, kaya pwede pa ang tao ay makakilala sa Diyos at sumampalataya. At bilang conclusion, paano tayo maging anak ng Diyos? Sabi po dito, datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. So sabi po dito, ang sino man tumanggap sa Kanya. Okay? Ang tinatanggap po natin na magkaroon tayo ng relasyon, tumatanggap natin sa puso natin bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Doon po sa John 1:12, tatlo po ang tinutukoy dito. Ang sino man tumanggap sa Kanya, kay Kristo Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, ay bibigyan niya ng Ama. Okay? Ng Ama, ng kapangyarihan. Ano po yung kapangyarihan? Sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos, upang maging anak ng Diyos. So kapag tinanggap mo si Kristo, humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, ay bibigyan ka ng Ama ng kapangyarihang maging anak ng Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. So bagamat merong itinalaga sa hindi pagpanampalataya kay Kristo, sa mga panahon na to, ikaw man na nakikinig, ay pwede ka pang maligtas.
Kapag kaya mo narinig ito, kaya ka nakarinig ng salita ng Diyos, kaya meron pang nagpapahayag sa iyo ng salita ng Diyos dahil binibigyan ka pa ng pag-asa ng Diyos na makakilala sa Kanya. So in short mga kapatid, may pinili at hindi pinili, pero may kinahabagan pa rin ng Diyos. At sa mga panahon na to, kinahabagan tayo ng Diyos upang tayo mismo ay makakilala sa Kanya. Amen. So kayo po nakapakinig na to, kung gusto niyo po maging anak ng Diyos, ililid ko po ko sa iyo sa simpleng panalangin. Sabihin niyo lang po ang ganito: Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. At Amang Diyos, tanggapin niyo po ako bilang yung anak, katulad ng yung sinabi, Panginoon, sa John 1:12, but as many as receive Him, Jesus Christ, to them, doon sa mga nanampalataya, the Father in heaven gave you power to become children of God. At kung sino mang manampalataya, ibibigyan mo ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Lord, at sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos, tulungan mo, Panginoon, ang itong nanalangin na ito na humingi ng tawad, tinanggap ang Panginoong Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, ay binibigyan ng Ama sa langit na kapangyarihang maging anak ng Diyos. At salamat, Panginoon, sa kaligtasan na kung sino man ang nakatumanggap, nakapakinig, Panginoon, at tinanggap, O Lord, ang kaligtasang ito nagmumula sa iyo, Lord. Kahabagan mo sila, patuloy, Panginoon, na malayo sa anumang karamdaman, sa anumang kasakitan, O Diyos, at patuloy na, Lord, i-lead mo sa buhay Kristiyano sa tulong na yung banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah. And Lord, we will continue praying for the world. We are praying, Lord, that you may continue, Lord, to bless the Philippines, Japan, America, and the Asian countries, the European countries, the Muslim countries, O God, at dumating sa kanilang kaligtasan, nagmumula sa iyo, maging ang aming mga leader, O God, ng mga bansa na aming kinabibilangan, O Diyos. At dalangin ko, Panginoon, na you may stop the coronavirus so we could go back to our normal life, O God. Hallelujah. Kabagan mo, Panginoon, ang bawat isa na patuloy, O Diyos, na hinahanap ka, at sino mang humahanap sa iyo ay matatagpuan ka. Tulungan at gabayan mo kami sa aming pamumuhay araw-araw, buhay Kristiyano. Ingatan sa lahat ng kaparaanan at patuloy, Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagabayan mo kami sa aming buhay Kristiyano. At katulad ng aming nabasa, Lord, bilang kami, Panginoon, ay mga ampon mo, O Diyos, hallelujah, mga kinupkop bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ay gawin namin ang aming purpose na maihayag, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian at maidala, Panginoon, ang tao magmula sa kadiliman, sa kaliwanagan, sapagkat kami man, Panginoon, ay dating nasa kadiliman na idinala mo sa kaliwanagan. At salamat, Panginoon, sa isang pag-asa na kami pinili mo, O Diyos, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ay ganun din, Panginoon, ang iyong habag ay nananatili na ang mga taong makapakinig na yung mga salita ay magkaroon pa ng pag-asa. Magkaroon pa, Panginoon, mahabag ka pa sa kanila, O Diyos, upang sila man ay tumanggap ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Lord, I pray for all the frontliners, O God, that you have been using, O God, and the doctors, the nurses, O God, the mga simpleng mamamayan, Panginoon, nagtutulong-tulong upang makonquer, O God, itong COVID-19. At dalayan ko, Panginoon, ang patuloy na kapayapaan, maranasan ang bawat isa at pagsupply mo ng lahat nila at aming pangangailangan. Minsan pa, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen and amen. Praise God. To God be the glory. Amen. To God be the glory. Minsan pa, mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon. Hi, Sister Marie. Hi Marie, how are you? I miss you. Pastor Diana, God bless you po for watching. Sister Nancy, amen. Praise God. Jo, to God be Sara De Leon, Sister Sara, good morning to all of you. May the Lord bless you. Amen and amen. Sa mga manunood pa po mamaya, pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen and amen.